Hello mga ka-bake and roll! Welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys ay gagawa na naman tayo ng masarap na cake. Ito ay ang ube pastillas cake. Napakasimple lang ng sangkap nito guys at napakadali lang din yung gawin. Kaya wag na natin patatagalin yan. Tara umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl ilagay na natin yung ating light brown sugar. Ayan, mas maganda kung brown sugar yung gagamitin natin guys para mas moist yung ating cake. Then isunod na rin natin yung ating 4 large egg at saka yung ating oil. Ilagay na rin natin yung ating konting salt. Mix lang natin ito guys na mga 1 to 2 minutes hanggang sa ma-dissolve lang yung ating sugar. Ang gamit ko dito ay wire whisk lang. Pwede po kayong gumamit ng hand mixer. Pero ito sa akin guys, konti lang naman itong recipe natin na gagawin. Kaya wire whisk na lang yung ginamit natin dito. Then kapag na-dissolve na yung ating sugar, ilagay na natin yung ating full cream milk. Then pwede po kayong gumamit ng evaporated milk. Ilagay na rin natin yung ating ube flavoring. Ayan yung Bakersfield yung ginamit ko dito na brand. Pwede po kayong gumamit ng ibang brand. Then haluin lang natin ito ulit hanggang sa well combine lang yung ating liquid ingredients. Add ko lang guys, bago po tayo mag-start, kailangan naka room temperature yung ating mga ingredients, lalo na yung egg at saka yung ating milk para maganda yung magiging result ng ating cake. Sunod na natin ilagay yung ating mga dry ingredients, yung ating cake flour at saka yung ating baking powder. Ayan, cake flour yung ginamit natin dito guys para maganda yung texture ng ating cake. Pero kung wala po kayong cake flour, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Pero pwede rin po kayong gumawa ng sarili nyong cake flour sa kada 1 cup ng ating all-purpose flour. Tatanggalan nyo lang siya ng 2 tablespoon na yung all-purpose flour, din papalitan nyo lang siya ng cornstarch. Then ayan guys, kapag wala na tayong nakikita dry flour dito sa ating mixing bowl, pwede na ito. Ilagay na natin last yung ating melted butter. Ayan, maglalagay tayo ng melted butter guys para mas lalong magiging moist yung ating cake. Then ayan, i-mix lang natin ito ulit hanggang sa magiging smooth na yung ating butter mixture. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating loaf pan. Ayan, 7x3 yung size nito guys. Pwede nyo naman siyang i-bake sa malaking baking pan. Then hahatiin nyo lang din siya kapag ilagay nyo na siya sa inyong mga container. Itong recipe na ito guys, pwede nyo siyang i-bake sa dalawang 7x2 na round pan. Then ayan guys, bali 200 grams bawat isang aluminum pan or loaf pan yung nilagay natin na butter mixture. I-tap lang natin ito guys ng 1 or 2 beses. Then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes or hanggang sa pag tinusok natin siya ng toothpick, ayan, wala na sumasamang butter mixture. Then ito na yung ating cake guys, napaka-moist niya. Palalamigin lang muna natin ito habang ginagawa natin yung ating pastillas icing. Dapat ganito lang yung consistency ng ating butter, soft siya pero hindi po siya melted. Then i-beat lang natin ito ngayon sa medium speed hanggang sa magiging light and fluffy na yung ating butter. Mga 4 to 5 minutes. Lagi din po natin i-scrape yung side ng ating mixing bowl. Ayan, kapag ka-light na yung ating butter, ilagay na natin yung ating condensed milk. Ito yung ginamit kong brand. Ito talaga lagi yung ginagamit kong brand guys kasi mas maganda yung consistency niya. Mas malapot kasi siya compare dun sa mga ibang condensed milk na parang malabnaw or parang runny siya. Tsaka pagka malapot kasi guys, parang nakakatulong din siya para magiging stable yung ating icing. At saka chilled pala ito guys overnight yung ating condensed milk. Kailangan malamig siya guys bago natin siya ilagay dito sa ating butter. At ang paglagay naman natin ng condensed milk guys, huwag nyo siyang ilagay ng isahan. Dapat mga 2 or 3 beses nyo i-add yung inyong condensed milk para hindi po mabigla yung inyong butter. Kasi baka hindi natin siya matansya, magiging masyadong malambot yung ating icing. Tumutulong din kasi itong chilled na condensed guys para magiging maganda yung consistency ng ating icing or magiging stable siya ng konti. Pero ito kasi guys, inaubos ko yung isang lata dito kaya medyo soft talaga yung ating icing dito. Pero okay lang naman yun kasi ilagay naman natin siya dun sa loaf pan. Pero kung buong cake yung icingan nyo guys, ayan, huwag nyo ubusin yung isang lata ng condensed milk. Hanggang sa pakonti-konti lang din yung lagay nyo hanggang sa makuha nyo lang yung tamang consistency na gusto nyong ilagay dun sa inyong cake. Dito kasi guys, gusto ko magiging parang saucy yung sauce natin or yung icing natin. Kaya
inubos ko yung ating condensed milk dito. Then nilagay ko na pala yung ating powder milk. Pwede po kayong gumamit ng ibang brand. Yung gamit ko dito guys, yung full cream na yung Birch Tree na powder milk, yun yung ginamit kong brand dito guys kasi masarap siya guys at malinamnam siya. Then i-mix lang natin ito ulit guys hanggang sa magiging smooth na siya or hanggang sa wala na tayong nakikitang mga granules ng powder milk. Ayan, pwede na yon. Then naglagay pa ako dito guys ng konting salt pala para balance yung tamis ng ating icing. Then scrape lang natin ulit yung side ng ating mixing bowl para pati yung nasa ilalim guys ay mahalo nating maigi. Then ayan, ready na yung ating pastillas icing. Ayan, dapat ganito ka-smooth yung icing natin guys. Ayan, gumamit lang ako dito guys ng ice cream scooper. Ayan, bali 4 na scoop yung kada isang loaf pan yung nilagay ko dito guys. Para maganda rin ito guys, para pantay yung dami ng ating icing, lalo na kapag pangbenta natin. And ayan, spread lang natin yung ating icing dito sa ibabaw ng ating cake. Dito guys, kung pangbenta nyo, pwede nyo doblehin or triplehin yung recipe kung gusto nyo gumawa ng mas maraming cake. Pwede naman siya i-stock sa chiller guys, tumatagal siya hanggang 7 days. And ito pala yung natirang mixture natin kanina guys kasi konti na lang. Kaya dito ko na siya nilagay sa maliit na aluminum pan. Pwede nyo rin siyang i-bake dito guys para kung gusto nyo pang free taste lang. Ayan, pwede nyo or pang giveaways. Pwede rin yung ganung klase kalaki lang. Then dito, nag-grate pa ako dito guys ng cheddar cheese. Pero ito naman ay optional lang guys. Pwede na yung pastillas icing natin. Okay na yon. Pero ako kasi gusto kong medyo may maalat-alat na konti yung malalasahan ko kasi yung icing natin. Ayan, perfect din naman siya lagyan ng cheese. Pero nasa inyo na yun guys. Pwede namang lagyan ng cheese, pwede rin pong wala. Pero mas masarap kung may cheese guys. Para balance yung tamis ng ating icing. Pero hindi naman ganun katamis yung ating icing guys kasi hindi naman tayo gumamit dito ng powder sugar. Then i-chilled lang muna natin yung cake natin guys sa mga 30 to 45 minutes bago natin siya i-serve. Ayan. Ito na yung ating ubi pastillas cake. Ayan, titikman na natin siya ngayon guys. Napaka-creamy lang ng icing nito guys at hindi po siya matamis. Then, malalasahan din po natin yung alat ng cheese na nilagay natin. Then, napaka-moist din ng ating cake. Sobrang nagme-melt sa inyong bibig guys kapag kinain nyo siya. Dun pala sa loaf pan natin guys na size yung 7x3, pwede natin siyang ibenta ng 160 pesos kada isang loaf pan. Basta depende sa size guys kung saan nyo ilalagay yung inyong cake. Kapag medyo malaking size, medyo taasan nyo rin yung inyong ibibigay na price or presyo ng inyong cake. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video. Kita-kits po tayo ulit sa kayong susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.